Magandang umaga sa inyo, Annie at Sherwin, at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos tamaan ng Iran ang pangunahing energy facility sa Qatar. Kasunod nito, nagbanta si US President Donald Trump ng matinding pagganti laban sa Iran. May hataw na balita si Chris Fugaban. Pumalo ng mahigit $115 kada bariles ang presyo ng Brent crude habang nagtaas din ang presyo ng gas sa Europa matapos atakihin ng Iran ang Ras Laffan sa Qatar, ang pinakamalaking liquefied natural gas facility sa buong mundo. Ayon sa mga ulat, nagdulot ng malawakang pinsala at sunog ang missile strike sa naturang pasilidad na itinuturing na kritikal sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Bunsod nito, binangangambahan ang posibleng kakulangan ng langis at gas. Bukod sa Qatar, nakaranas din ng pag-atake ang mga oil refinery sa Saudi Arabia at Kuwait na lalo pang nagpalala sa pangamba sa global energy supply. Dahil sa mga pangyayaring ito, bumagsak ang stock market sa Europa at Asia habang tumataas din ang takot sa panibagong pagtaas ng inflation at interes sa iba't ibang bansa. Kasabay nito, nagbigay ng matinding babala si US President Donald Trump sa Iran matapos ang pag-atake sa Qatar. Aniya, kung maulit pa ang ganitong hagbang, handa ang Estados Unidos na wasakin ang pangunahing gas field ng Iran. Binigyang diin din ng US leader na hindi umano dapat dinamay ang Qatar sa tensyon at tinawag na hindi makatarungan ang ginawang pag-atake ng Iran sa nasabing bansa. Sa gitna ng tumitinding tensyon, patuloy ang pangamba ng mga eksperto na maaaring magdulot ang mga pag-atake sa energy infrastructure na mas malawak at pangmatagalang epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Nanatiling buo ngunit humina ang pamahalaan ng Iran. Ayon sa pinakabagong assessment ng US Intelligence, iginiit din ito kasama ng CIA na may imminent threat ang Iran sa Estados Unidos na nagresulta sa desisyon ni Trump na atakihin ito. Narito ang umahataw na balita. Sa pagdinig sa Kongreso, sinabi ni Tulsi Gabbard, ang kasalukuyang intelligence chief ng Estados Unidos, na nangangasiwa sa buong intelligence community na nananatiling intact ang liderato ng Iran sa kabila ng matinding pag-atake ng US at Israel. Gayunman, malaki na ang ibinagsak ng kakayahang militar at strategic position nito kasunod ng mga opensiba mula sa dalawang bansa. Ipinaliwanag ni Gabbard na bagamat nananatili ang pamahalaan ng Iran, malubha na ang pinsalang tinamo nito matapos ang serye ng airstrikes at pag-target sa kanilang mga opisyal, dahilan upang humina ang kanilang kakayahang maglunsad ng malawakang operasyon. The IC assesses the regime in Iran appears to be intact but largely degraded due to attacks on its leadership and military capabilities. Its conventional military power projection capabilities have largely been destroyed, leaving limited options. Iran's strategic position has been significantly degraded. Kasabay nito, nananatiling sentro ng diskusyon kung may agarang banta nga ba ang Iran bago magsimula ang digmaan. Bagamat may ilang opisyal na naniniwalang may imminent threat ang Tehran, hindi ito malinaw na kinumpirma ng buong intelligence community. Ipinunto rin na ang pagtukoy kung may agarang banta ay nasa pagpapasya ng Pangulo na naging batayan ng aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran. Sa kabila ng pinsalang tinamo, nagbabala ang US intelligence na hindi pa tapos ang banta mula sa Iran dahil maaari nitong subukang makabawi at muling palakasin ang kanilang kakayahang militar at nuclear program sa inaharap. The intelligence community assessed that Iran maintained the intention to rebuild and to continue to grow their nuclear enrichment capability. Ayon sa assessment, maaaring magsimula ang Iran ng pangmatagalang plano upang muling itayo ang kanilang missile systems, drones at iba pang sandata matapos ang pagkawasak dulot ng digmaan.